Wait, disclaimer ha, hindi to sponsored ng PruLife and hindi rin ako insurance agent. Sadyang firm believer lang talaga ako ng insurance. Bago pa ipanganak si Avior, one of the things na talagang kinonsider namin and pinaghandaan as her parents ay ang kanyang life insurance. Investment niya na, at the same time, pampaaral niya na rin kasi alam niyo naman, malapit-lapit na. Sure, 4 months pa lang si Avior. So, I wanna share this to you guys and educate parents out there na well, actually, hindi nga lang to pang parents eh. Dapat lahat tayo may life insurance, lalo na sa mga breadwinners dyan. Matagal na naming na-apply yung policy sa PruLife, pero ngayon lang kasi nakuha ni mama yung hard copy ng policy ni Avior. So, ngayon ko lang sa inyo na i-share. And ayun nga, ano nga bang kahalagahan ng insurance? Wait, disclaimer ha, hindi to sponsored ng PruLife and hindi rin ako insurance agent. Sadyang firm believer lang talaga ako ng insurances. And sa mga hindi pa nakakaalam dyan, sana may matutunan kayo from me. Sa mga parents dyan na may insurance na ha, kunan nyo na ng additional investment yung anak nyo habang bata pa sila. Yes, investment talaga. Kasi yung usong product na ngayon ng insurances ay insurance with investment. Before kasi insurance lang talaga, which is mapapakinabangan mo yung benefits niya kapag patay ka na. Pero ngayon iba na, marami nang may investment, so mas malaki yung interest, yan. Para hindi mo na rin isipin yung pampaaral niya in the next few years, lalo na sa college, kasi mabigat din yun. And sabi ko kanina, di ba, parents na may insurance na. Kasi dapat mauna talaga yung parents, yung mga kumikita. Kasi yung mga dependent natin, once may mangyari, di ba, tutuloy pa rin naman yung buhay eh. Pero yung mga kumikita kasi yung mga breadwinners, kapag may nangyari sa atin, paano yung mga naiwan natin? So, dapat magulang muna talaga bago yung anak. In my case, lahat kasi kami dito may insurance na, insured na. Kaya si Avior, of course, pwede ko nang kunan. So, anything happens to anyone sa family, okay lang. I mean, not okay, but like, di ba, unpredictable kasi, okay lang mamatay or magkasakit ganun. Hindi yon, pero hindi mo kasi masasabi, and whether we like it or not, talagang dadating tayo sa point na yun. And ayaw naman nating maging burden pa. Alam mo yun, mamaya magkasakit ka ng cancer dyan. So, kahit gaano ka kayaman, talagang uubusin niya yung ipon mo. And kapag nangyari yon, so anong gagawin ng mga naiwan natin, 'di ba? Mangungutang pa sila, whatsoever. Mamaalam na lang tayo sa mundong tot. Magastos pa rin, girl. Let's be real. So, dapat pinaghahandaan din natin yung mga bagay na yon kung ayaw nating makaabala sa maiiwan natin, 'di ba? Also, dapat ba ganon na nag-iipon tayo para paghandaan yung alin? Pinakamalubhang sakit na pwede nating maranasan, 'di ba? Parang hindi ba pwedeng mag-ipon tayo para makapag-travel around the world, mabili lahat ng gusto natin, whatsoever. Pero ang nangyayari kasi, kapag wala kang insurance, well, dun talaga mapupunta yung pera mo, pampagamot, which is ayaw nga natin. Kaya nga ang solusyon dyan talaga ay financial protection and wealth management, which is insurance. And mas malaki kasi yung interest kapag sa insurance ka nag-save compare sa mga bangko. Kasi wala, kakainin lang ng inflation rate yan. Ayaw na nating ipasa yung financial trauma sa ating mga anak sa susunod na henerasyon. Okay? Hindi na uso yung ganon. So dapat magsimula sa atin, mag-prepare tayo for them. In the first place, hindi nila ginustong ipanganak sa mundong to, okay? So, kung ano man yung quality of life na madatnan nila, tayo yung accountable doon. So, please, parents, let's be prepared and wag na tayo magpasa ng financial trauma. Yun ang purpose ng insurance. Kapag hindi ka na able kumita, kasi may malubhang sakit ka na, or worse, mamatay ka, tuloy pa rin yung buhay ng mga naiwan mo or ng mga anak mo. Whether you wanna talk about it or not, we should prepare for our death. Okay, sige, wag na natin pag-usapan yung mamamatay. Yung iba kasi ayaw pinag-uusapan yung mga ganon. Ako kasi very open. Sige, kunwari hindi ka na lang namatay at walang nangyari sa yung masama. Eh di good. Magagamit mo yung pera na pang-enjoy mo sa life, mag-travel ka around the world, bumili ka ng kung anong gusto mo. Ang ganda ng benefits ng insurance, di ba? Insured ka na whatever happens to you. At the same time, tumutubo yung pera mo na pwede mong magamit after what? 10, 15 years? Yung kay Avior, initial plan is for her education talaga. Pero ayun nga, pwede naman namin gamitin pang business muna kung joke lang. Mabilis nga kasi talaga tumubo pag sa insurance. Life is so unpredictable, kaya kailangan talaga natin ng financial protection and wealth management. And the only thing na makakapag-offer niyan ay insurance. Kaya hanggat maaga pa, guys, mag-invest na kayo sa insurance kasi tumataas
Yeah, tumataas yung presyo nila every year. Hindi ako insurance agent, pero yung mama kong maganda, yes. Kaya kung gusto niyo nang mag-invest sa Life sa insurance, just let me know. Mag-message kayo sa akin sa Instagram. Pag-usapan natin yan, and let's find the best and suitable na pasok sa budget nyo na policy. Hindi siya super mahal, guys, ha? Like 1,500, 2,000, 3,000 per month. Pwede na kayong ma-insured. To sum everything up, you as a parent, as a breadwinner, kailangan insured ka. Accountable tayo sa mga sarili natin, okay? So, as much as possible, let's prepare. Huwag magpasa ng trauma sa ibang tao. Kung kotse nga may insurance, phone may insurance, ano pa ba? What more tayo, 'di ba, na tao? So, ano na girl, yung kotse mo may insurance, ikaw wala. Yun lang naman.